Magandang umaga po sa inyo mga kabarangay. Today is September 17. It is 7:38 in the morning at nandito po tayo sa opisina natin maaga at again maraming salamat sa mga tumatangkilik po ng pambansang kagawad. Meron lang po akong news sa inyo na lumabas ko kahapon na ang Supreme Court daw ay naglabas na ng temporary restraining order, hindi po para sa BSKE or term setting ha. Sila po ay naglabas ng temporary restraining order para po sa BARM elections. Hindi po mismo yung BARM elections pero doon sa batas sa Muslim Mindanao na nire-redistribute yung 7 districts sa Sulu para nga dyan po sa BARM. Yun po ang may temporary restraining order kung magkakaroon ng redistribution of districts. Ngayon, hindi naman masyadong ka-gimbal-gimbal yung news na yan. Pero kasi, ang nais ko lamang i-point, kasi ang sabi kasi ni Chairman George Garcia ng Commission on Elections, kahit maglabas pa ng TRO, hindi nakasama sa election yung 7 districts na yon sa Sulu. Tuloy pa rin daw ang October 13 BARM elections. Yun nga lang, kung tayo ay magmamasid, bakit ngayon lang naglabas ng temporary restraining order ang Supreme Court? September 17 po. Ngayon, September 16 kahapon po nilabas. October 13, tas 15 working days, hindi ko na sinama yung weekends, 15 working days before ng BARM elections, naglabas sila ng temporary restraining order. That's 2 weeks. Pero matagal na pong nag-file ang mga opposition ng redistribution ng Sulu districts sa BARM, matagal na po. Siguro, I think that was a year ago pa. Kung maaalala ninyo noon, yung sa BSK, yung unang postponement ng December 2022, wala namang na-issue na temporary restraining order noong time na yon sapagkat medyo matagal pa ang eleksyon. Tsaka pa lamang matagal na rin nag-file si Attorney Mac noon, kaya may oras pa ang Supreme Court. Pero ngayon, press for time, kaya humihingi ng TROC, Attorney Romulo Macalintal. Ano ang kinalaman ng TRO? O anong kinalaman ng mga dates na yan sa paghingi ni Attorney Macalintal para harangin nga itong Republic Act 12232? Well, one thing na may expect natin, mabagal mag-issue ng TRO ang Supreme Court. At dahil nga we have only a few days to go bago mag-October, we cannot expect na mag-i-issue ng temporary restraining order this month, September. So, lumalabas, marami nagsasabi na pag hindi sila mag-TRO, and I of course believe na pag hindi sila nag-issue ng TRO, mag-i-issue sila ng mabilis na desisyon. Yun naman ang importante doon kinakailangan mag-issue sila ng mas mabilis na desisyon para hindi na nga kinakailangan yung temporary restraining order na yon. Pero nasyakuha ko dahil 2 weeks to go, tsaka pa lang nag-issue ang Supreme Court. I think the Supreme Court should be more proactive. Kinakailangan bilisan nila kasi these are matters of national interest. Yung sa BARM na yon, hindi tuloy makakasama yung Sulu District sa election dahil nga sa bagal magdesisyon ng Supreme Court regarding these issues. Now, meron ding natawag sa akin kagabi pa na mga SKs na makakatakbo pa daw yung mga nais tumakbo sa November 2, 2026 na mga SKs. Opo naman, makakatakbo pa kayo kasi daw i-abolish na daw. Well, wala po na sa lahat. Yung sinabi po ni DILG Chief John Vic Remulla, suggestion lamang po yun. Yun po suggestion sa Kongreso na magpasa ng batas para i-abolish ang SK. Any suggestion is just a mere suggestion. At kinakailangan ng batas, an act to abolish the Sangguniang Kabataan para ma-abolish talaga yan. Pero
kung titignan ninyo ha, November 2 ang election next year. Kayo mga SKs, pwede pang tumakbo, gaya nga na sinabi ko, pero kahit mag-file sila, kung nakikinig kayo dati sa proseso na pinag-aaralan natin sa barangay tayo at sa pambansang kagawad, dadaan pa po yan sa first reading, second reading, at saka third reading. Dadaan pa sa BICAM, dadaan pa sa mga paglabi. Ito nga si Public Act 12232, dumaan to sa butas ng karayom bago pumasa. So, yung SK abolishment, dadaan din yan sa butas ng karayom, and I don't think na may ipapasa nila yan next year, not unless na i-prioritize ng Pangulo at saka ng Kongreso ang abolishment ng SKs. Pero sabi nga na nakararami, at yun din po ang ating reasoning, sa dami ng issues ngayon, sa dami ng problema ng bansa, I doubt na uunahin nila yung SK abolishment. Siguro i-abolish muna yung pork barrel, yung budget ng mga senador at saka ng mga congressman bago pa pag-usapan yung SKs na yan. Dahil mas importante na matigil muna itong malalaking corruption sa taas. So, mga SKs, mga aspirants, mga hindi overage, come November 2, 2026, pwede pa ho kayong tumakbo. And good luck and God bless sa inyong mga intensyon. Ngayon, marami pa rin nagtatanong paano daw yung constitutionality at unconstitutionality ng batas, paano ba daw ang arguments ng mga abogado sa Supreme Court. Paglalaanan ko po ng oras yan, kinakailangan ko lang mag-review ng konti about yung mga legal issues na yan. Pero ang paglalabanan talaga dyan, gaya po ng sinabi ko, sinasabi ni Atty. Mac na unconstitutional ang postponement. Ang sinasabi naman ng batas at saka ng mga authors nito, hindi unconstitutional o constitutional ang term setting. So, yung dalawang issues na yan ang maglalaban. Atty. Romulo Macalintal must prove na hindi lamang yan term setting. Ang effect po ng Republic Act 12232 is postponement. Pero ang igigiit naman ng Office of the Solicitors General ni Atty. Darlene Belberabe ay term setting is within the bounds of law, it is within the powers of Congress, and it is not unconstitutional per se. Yan po mga paglalabanan. So yun lang po yung tatlong nais kong ibalita sa inyo kahapon. Today! Nalilito na ako. Today. Sapagkat kahapon po, lumabas itong mga news na to. Naglabas ako ng temporary restraining order regarding sa BARM ha. Huwag ko kayong magdilito regarding sa BARM. So, i-expect nyo po na kung sakali man maglabas ng temporary restraining order, kung sakali po ha, siguradong late po yan. And we are hoping against hope na dapat maglabas yan before sana no October 1. Kasi yan ang supposedly yun dapat ang filing ng COC pero hindi na ngayon ang batas. So, hindi natin alam kasi kung susundan natin yung November 2, 2026, then we can come up with the reason na there is enough time for them to study kung maglalabas nga sila ng TRO or not. Or pagdidesisyonan na lang nila yan ng mas maaga. Maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat mga kabarangay.